Kung nung umaga pa lang na briefing na kami na yung area namin is papasok kami doon sa area ng Marines, kaya ang disseminate na diyan yung area na yan, tayo lahat mag-ingat kayong lahat kasi kung ano yung tinuro sa school, gawin nyo yun. Kung ano yung tinuro ng mga instructor doon, samahan nyo ng panalangin. Yun ang sabi ng mga na magiging alerto kayo kasi yung lugar na yan, dyan pinugutan yung mga force recon noon ng Marines, yung area na yan. So, yun na, nag-move na kayo. Oh, yun na. Nung alas 10 ng gabi, kinuha kami, nag-move kami. Tsamba nung panahon na yun is parang zero visibility yung yung klima, yung panahon. Madilim na madilim. Madilim na madilim. So, dumating kami sa Marines. Yung nag-briefing doon, yung mga kasama pa kasi dati yung mga yung mga EI namin, yung mga instructor. Kasama doon kasi sa class namin kunti lang kami, parang 56 lang yata kami. 56. O pumasok kami 56 lang kami, kunti lang kami sa class namin kasi marami rin na natanggal din. Saka parang mahirap noon nag-apply yung mga ibang unit siguro. Kaya kunti kami. So nag-briefing sila doon kasama yung course director namin sa panahon ni Major Marshall, nung course director namin. So, nung tapos ng briefing, mayroon kaming guide na kapgo. So, kasi hindi namin yung daan kasi baka masabit yung mga bahay doon, mag-ingay. So, talaga, yung kapgo yung nag-guide kung saan yung iwas-iwas sa mga bahay. Kunti man lang yung mga bahay doon, pero kailangan maiwasan. So, nung sa lapit lang distansya. Mga siguro galing sa pinagpilihan nyo? Oh, mula sa LDN sa kampo ng Marines. Kung tingnan mo siya, kung doon ka na sa kampo ng Marines, nasa maximum 3 clicks siguro. Malapit lang. Malapit lang sa kampo ng Marines. Kaso nag-curve lang yung kalsada, nag-shortcut kami para hindi kami malitik. Pero hindi kayo hinahol na ng 6-5? Hindi na. Nung galing kami sa Marines, lakad lang talaga kami. Hanggang doon sa first objective nyo? Hanggang doon sa first objective. Ay, yung papasukin sana namin na kampo na yon, na sinasabi na kampo ng Abu Sayyaf. So, kampo yung papasukin nyo? Kampo ng Abu Sayyaf ang sabi sa amin na doon yung mga Abu Sayyaf na yung pumatay sa mga Marines. Yun ang sinabi sa amin na dyan yung area na yan, dyan pinugutan yung mga force recon dati ng Marines. Kaya papasukin sana namin yon. Yun ang sabi sa amin. Kaso, ang kabali namin doon, yung port company ng Ranger din at saka isang company ng 9 SF company. So, ang plano, nung pasok namin, nagabuntot yung port company sa amin, kami yung leading kasi estudyante kami. Yung highway, mauna yung isip doon, tapos magkandak lang sila ng blocking doon. Ngayon, nauna sila, dito kami dumaan sa para mag-isip siguro kung ma-detect sila doon, mag-isip yung kalaban na nandun yung sundalo, hindi nila alam, nagmamaneuver kami dito sa masukal na mga daanan, mga niyugan, mga prutas, mga kahuyan, gano'n. Parang prutas ang area ka. May prutas siya, pero hindi siya gano'n karami ang prutas, pa naka-naka lang ang prutas. Ano yung mga prutas na parang tinanim? O tubo-tubo? Sa tingin ko parang tinanim nila, kaso hindi siya gano'n karami. Yung mga tanim doon, lansunis, mayroon din kunting mangustin, karamihan doon nakita ko lansunis Niyugan, ganun siya. So nung dumating kami doon, nung paliwanag, dumating kami doon. Kasi may dadaanan muna kami na high ground, isang high ground yun Ngayon sabi ng course director namin, mag-skirmisher kami doon. Upihan namin yung high ground na yun, kasi dadaanan namin yun. Pagka kung sakaling maging negative, akyatin namin para i-occupy. Kasi ang advice, manigurado kami doon kasi ang uso dyan, pintakasi. Ano yung pintakasi? Yung ayon sa mga sinasabi nila doon, kasama din yung mga kapgo, yung pintakasi, na once na na-encuentro mo yung isang grupo, may isang grupo doon sa kabila, may isang grupo sa kabila, kung saan ang mga grupo kasi karamihan sa kanila, ang grupo nila parang community. So, nasa community na? Oo, parang community na doon sa harapan namin. Pero doon sa area namin, may bahay na ilang piraso, tapos mga niyugan yun. Yung sabi ko, may mga prutasan. Kasi parang mag-rescue. Oo, pag na-encuentro daw yung isa, mag-ipon sila lahat, magpintakasi. Ngayon, mag-reinforce sila. Tapos yung kalaban daw doon, sanay sila sa gira na
Tulad sa atin, buo tayo kung saan yung kalaban, iharapin natin. Sa kanila kasi hindi sila nag-isip ng tinatawag na crossfire. Kaya pwede silang maring pukpukan kayo sa harap, maring susulpot yung kabilang grupo dito sa kanan or sa kaliwa or ikutan kayo sa likod. Parang ganoon yung dating nila. Kaya nung pagdating namin doon, nag-skirmisher muna kami, inupihan namin yung high ground. Nung naupi namin, may bahay kasi dalawa doon sa baba. Nung makita namin na sabi ni CD, upihan yung bahay sa baba. Siguro hindi maiwasan kasi minsan sa dami namin, mayroon kasi kami kasama na parang panahon na yun, nagkasakit kasi. Parang ubo. Pero yung bahay, galing sa location nyo, gaano ka lang? Yung bahay na nilinupihan namin, kung tingnan ko, kasi medyo high ground kami, nasa slope yung bahay eh. Nasa 30 to 40 meters lang. Malapit lang. Malapit lang talaga masyado. Tapos haguno yan, masukal siya, may mga niyugan. Doon na yung trupa naka-skirmisher na kami lahat doon. Ano yun, araw? Ano yun, yung bagong liwanag. Mag-agaw liwanag. Umaga. Oo, madaling araw siya, yung mag-agaw. Pero yung bahay na yun, hindi siya abandon. Kumbaga, napansin niyo sa bahay. Yung May tao talaga nakatira. Yung naka-prepare na kami doon, naka-skirmisher na kami inupihan namin, ang pagkatingin namin doon sa bahay, ang mga tao doon, may tao talaga. Kaso nagtaka kami, may ilaw. Wala siyang ilaw kaya paliwanag na kasi. Ang observe namin doon, bakit kasi kaya may mga bahay, kung tingnan mo yung daan, may mga daan kasi sila eh. Buhay yung daan, tapos yung parang natural lang yung pamuhay nila. Pero bakit walang mga tao tong bahay na to? Kasi sa kaliwa niya maraming bahay. Inupian, binabayno ng trupa, wala talagang mga katao-tao. Tapos sabi, mag-prepare kayo baka ano. Ngayon mamaya-maya, yung kasama namin hindi maiwasan, mayroon kasi siyang sakit. Tinakipan yung buwanga. Nakatakip na gano'n ba? Nakaganon lang siya. Pero hindi naman siya malakas. Kaso dahil yung kalaban siguro nakadetect na nga na may sundalo. Talagang parang instinct na nila na pag may sundalo, marunong sila ba na kasi wala nga tao, pag may tumunog dyan, kakaiba na agad. Parang malakas yung pakiramdam nila ba. Nung may lumabas na tao, tapos nakatayo siya, tumitingin-tingin kunwari sa taas. Pero yung tao, nakikita nyo? Oo, kikita namin. Malapit nga. Nakaiming na nga lahat ng sniper kasi may kasama kaming sniper eh. Nakaiming na doon lahat. Tapos yung masinggan lahat kami doon. Kasi panahon na yon, ganir ako eh. Bulldog yung dala ko eh. Oo, nakadapa na kami doon. Nakaload na yung mga baril namin. Nakaready na lahat. Pero yung tao walang baril? Yung tao walang baril. Tapos tingin-tingin siya. Maya-maya, nagtahimik na lahat. Siguro isip niya, kalaban ito. Yun siguro nasa isip niya. Pumasok. Pero anong description ng tao? May pahabang buhok? Ang description doon na nakita namin, normal naman siya na tao talaga, parang nakasibilyan lang. Pero nung pumasok siya doon sa bahay, nung nag-observe siya na parang wala siya na-observe, pumasok siya sa bahay. Paglabas niya, nakasabit na yung M23. May M23 na siya nadala. Kaya sabi, nagbulong na sa radyo, may M23. Nasilipan na. Upihan lang, sabi ni CD, huwag birahin kasi may high ground sa kabila, baka ang armado na malakas doon sa taas. Kasi sa baba kami. Kaya lugi kayo. Parang lugi kami. Sa upihan lang muna, upihan kung anong gagawin. Tapos noon, tayo siya. May lumabas, isa. Paglabas ng isa may barilin, sabay na sila takbo, biglaan ba? Tumakbuhan sila. Grabing karipas nila. Papunta na sila doon. Pero wala pang putok? Wala pang putok. Hindi na putok yung trupa talaga, nag-observe lang. Siguro yung direksyon nila, yung naghiwalay yung isip sa amin na nag-blocking, yung direksyon nila, doon tumbok sa isip. Tumbok sila doon sa isip ba? Yung takbo nila, binabantayan, inupihan namin, sabi, mag-ready kayo, mag-ready. Sabi ni CD. Kaya kung in case may mangyari, rasap natin yung high ground. Yun ang sabi. Mga 3 minutes lang, kasi mabilis yung karipas nila eh. Hindi walang bumaril talaga, pinabayaan talaga namin. May maya doon, pukpukan doon sa isip. Grabe yung pukpukan, grabe ng volume fire. Oh, so yun na, sabi ni CD, mag-ready lahat. Abangan natin yung mag-reinforce na pintakasi. Nag-intay kami ng mga siguro nasa 30 minutes. Hindi kami talaga gumalaw. Pero ready lahat. Nung parang negative, sabi ni CD, isang platon rasap ang gitna, yung high ground. Isang platon yan, rasap. Tapos yung dulo-dulo, kabilaan, parang siya, letter U. Parang box formation yung dating, pero siyempre,
Abante, ganun siya, naka liter U. Pero yung port company, dumudugtong man sa likod namin. Kaya liter U kami, ang port company, nakadugtong yun sa likod. Tapos yung firepower na dala namin, puro bulldog. Yung kabady ng bulldog, yung GPMG, yung General Purpose Machine Gun na yung malaki. Yun yung dala namin. Tapos yung bawat team, may kabady yan na siya na noon, wala pa yung M249, yung kabady niya is Minimi. Yun yung kabady noon. Nung niras up ng high ground, dito kami sa kaliwa. Bahayan yung pinasok namin, dinaanan namin yung bahayan, gi-clear talaga namin, baka doon mga simentado eh. Pero pagdating namin doon sa taas, nakuha yung taas, negative, walang kalaban. So, another skirmisher naman kami doon. Sabi ni CD, maghintay pa rin tayo. Kasi nagputukan na doon, yung dito na mga sityo sa likod, baka dito dadaan. Kasi unang tumbukin nila yung high ground para makaplastar sila. Ngayon, kung matumbok nila yung high ground ngayon, mabulaga sila kasi dito na tayo. Mga ano na yun, mga alas 10. Alas 9 siguro, o mga gano'n. Ano nangyari sa inyo? Wala pa rin nangyari, timing pa rin kami doon. Sabi ni CD, hintay muna tayo para parang nag-abang kami ng kalaban talaga. Kasi kung panay ang galaw mo doon, baka kami ang mawalop ba? Kasi kunti nga lang kami. Pero may kabady kaming Ford Company. Maya-maya, mga alas 12, sabi ni CD, mag-prepare kayo. Prepare tayo. Kaya makipag-link up tayo sa Special Forces. Prepare kami. Kumain na lahat. Plaster na. Nung after kumain, naka-relax na. Mga tingin ko alauna kami nag-move. Mga alauna. Puro dandahan ang move kasi yun nga, baka dyan yung kalaban ba. Pag inupihan muna namin sa baba bago kami nag-move. May mga bahay na doon sa baba. Mga bahayan ba. Tapos kunti lang. Hindi siya ganun karami. Tapos doon sa unahan, patag na yan dyan, patag. Tapos may kalsada na doon. Di bumaba yung leading. Kuhan ako second platoon ako bulldog ako ng second team ako pala, second team. Yung kabas ko, bulldog din si Navarro, siya yung leading na gunner. Bumaba kami. Nung bumaba na. Pagdating dun sa bahayan, nadaanan namin yung mga bahayan, wala namang mga tao dito man. Talagang dumaan kayo sa bahayan? Dinaanan namin kasi wala mang daanan kasi doon mag-link up doon eh. Kasi nagtawag si CD na mag-link up kami doon sa Special Forces, sa 9 company ng SF. Nung nag-move kami, ang tumbok, parang nakaliwa kami, nasundan namin yung kalsada ba. Nung tumbok kami doon sa kalsada, pag tumbok sabi niya, dito pa sa unahan. Siguro na misunderstanding lang sa location. Kami, nagkaliwa kami. Sinundan namin yung daan. Kaya sabi is, pagdating sa unahan, kanan kayo. Pagdating doon sa unahan, nagasanga pa yung daan. Naga-liter Y siya. Tapos doon ko nakita, mayroon siyang yung parang simento na, di ba, sa mga barangay. Tapos sa gilid may parang welcome. Tapos mayroon siyang purok. Maliit ba? Yung tambayan. Waiting shed. Waiting shed pala, waiting shed. Tapos yung basahin mo doon, nakalagay doon, welcome, Imailip Camp. Nakalagay talaga doon, welcome Imailip Camp. Tapos may slash, Abu Sayyaf. Sabi ko, delikado pala itong lugar na ito. Nag-move kami. Mabuti na lang, siguro nagtawag uli. Sabi, pagtingin sa mapa ni CD, nasubra tayo. Sabi ni CD, halt muna, halt. Halt. Pag sinabi niyang halt, halt. Pagtingin sa mapa, balik tayo, balik. Tama-tama, bumalik. Nakabalik kami. Umikot lang kami dyan. Bumalik pa rin kami sa dinaanan namin. Tama-tama lang makabalik. Nakalakad lang siguro kami ng siguro yun yung pagkakataon. Kumbaga, hindi natin hawak yung buhay natin. Siguro Diyos yung may sadya doon na bumalik lang kami. Nakalakad lang kami ng 30 meters. Siguro ang estimate ko na lakad ko 30 meters. Pabalik kami. Bumulyong fire yung kalaban. Yung pala, yung liter B na yun ng kalsada, naka-liter Y. Yung kalaban pala doon, naka-liter B na. Naka-ganon na yung kalaban ba? Naka-liter B. Naka-ganon. Kung hindi siguro pinagkaloob ng Diyos na dumiritso kami doon, na diretso-diretso, nawalop kami. Ubos kayo? Yung first platoon, sigurado ko, ubos yun. Ubos talaga.
mabuti lang nakasabi agad si CD na balik, nakasubra tayo. So yung kalaban, nakaiming na sa amin eh. Alam ko, kay Pasi patag eh. Diyan lang sila sa mga puno ng niyog na gunuyan, patag kasi. Nakaganon lang, tapos makita mo lang yung mga atip lang ng kubo-kubo dyan, na palakalaka, ganun. May distansya lang siya, mga kubo-kubo. Hindi mo siya makita ang katawan ng bahay, tulad yan, bahay, hindi mo siya makita. Atip lang yung makita mo, kasi mga gunuyan. Pero yung pala, yung kalaban nakaganon. Nung bumuli yung fire sila, yung pala yung isip doon na nag-blocking force, ay nag-blocking sa amin, nag-blocking na doon, nung una sila. Nung umaga pa lang, nung nagputukan na sila na sabi ko na may tumakbo doon na 2 tao, yung kalaban pala, nakahilira na rin doon, naggarapan lang sila. Hindi lang din alam ng isip na yung kalaban, kung nag-abanti kunti ang isip, walop din sila. Parang naka-ready na yung isip, kumbaga naka-gano'n na yung kalaban, yung isip dito rin, nag-blocking kasi sila eh. Nagpain lang sila, oo. Parang may, ano lang ba, yung 2 siguro, parang mata sila na pag may makita sila, tatakbo sila. Oo, nadyan na ang kalaban. Pagka, parang ano ako dun eh, parang sabi ko parang may nag-leak man siguro na impormasyon na papasok tayo, bakit wala nang katao-tao, may 2 lang na iwan? Parang yun ang nasa isip ko eh. Sabi ko parang may nag-leak na information ba? Na ano man, ipawalop tayo dito, yun ang sa isip ko. So, nung bumalik kami, volume fire. Ngayon yung sabay doon sa isip, volume fire din yung kalaban doon. Yung pala yung isip, radyo man nila, nakatayo. Kasi binabantayan nga kami. Ang sabi, hindi ko na nakita yung sa isip eh. Pero ang sabi, na bunga nga siya, wasak, patay talaga yun. Yung radyoman, oo, patay yun. Ngayon, nag-volume fire, grabe ng pukpukan. Na, yun yung kauna-unahan na istorya ko na, story ng buhay ko na hindi ko makalimutan. Kasi, tumingin ako sa langit eh. Pag pumutok kasi ang kalaban noon. Kasi, ang pagkaalam ko, hindi lang abusay, pati imay na yung kalaban namin doon. Akala mo gumuho na yung mundo ba? Ang maswerte doon, nasa kalsada kami, yung tabas ng bulldozer, parang ganyang kataas. Oo. Nakasandal agad kami doon. Kung wala siguro yun, hindi man siguro kami maubos, pero halos mga wounded lahat. Patay pa. Baka mga matay pa doon yung trupa. Grabe ng volume fire. Parang gumuho yung mundo. Parang gumuho yung mundo ko kasi tumingin na nga ako sa langit. Tapos, maya-maya, mga 5 minuto pa lang napukpukan, tumakbo na yung 2 kapgo kasi sila yung leading eh. Tumakbo. Kasi ako yung gitna na bulldog yung dala. Dito pa sa tabi ko. Tapos yung isa, nabutas na yung tuhod. Umiyak na yung isa. May wounded na pala. Wounded na yung isa. Dito. Tagos itong tuhod niya. Tapos umiyak niya, Sir, yakan yun eh. Hindi ko makalimutan. Sabi niya, Sir, delikado tayo ba? Delikado tayo. Sabi ko, bakit anong delikado? Pero kunwari lang pinapalakas kong loob ko. Pero kabador na ko. Kaya sabi ko, ito na yung sinasabi dito. Pinutulan yung mga marines dito ng ulo. Tumingin agad ako sa langit. Tapos nagdasal ako. Tapos hindi ako nagpapadala doon sa ganun. Kaya nga turo sa atin, kahit ano man mangyari, mag-isip agad. Mag-presence of mind. Bilang junior, gunner pa ako noon, nag-presence of mind agad ko. Tinitingnan ko yung trupa, kung ano yung gagawin. Ano man yung magagawa natin at may donate natin sa trupa habang nagpukpukan. Kasi yung M23, grabe na eh. Kami yung nakarap, yung kawa doon sa likod, grabe ng din sila eh, medyo butalo din sila bumira ng M23 kasi diyan kami sarap yung M23 doon, grabing tama na yung M23 sa likod. Grabe, bug, gano'n na yung M23. Samantalang doon kami. Ang ginawa ko, kasi yung leading na gunner. Nung tumingin ka sa langit, ano yung sinabi mo? Yung tumingin ako sa langit, inisip ko, parang inaccept ko na. Sabi ko, kung hanggang dito yung kapalaran ko, katapusan ko, wala tayong magawa dyan. Basta importante, nakapasok agad sa isip ko, nandito kami para magserbisyo. Hindi kami gumawa ng masama. Ayun agad talaga. Hindi ko talaga makalimutan. Tapos, sa panahon pala na yan, lalo na ako na first time noon, malala mo lahat ng pamilya mo. Nalala ko agad ng pamilya ko. Tapos, iniisip ko, ito na yung sinumpaan ko. Ngayon, kasi, medyo nalungkot lang ako doon kasi kakakasal ko nung pinaringgir ako, pang 11 months ako, hindi ako nakauwi. Iyak yung asawa ko nung sa school ako eh. Kasi, pagkasal namin, dumiritso agad ako sa school. So, bagong kasal ako eh. Volume fire, hindi ka umiyak? Hindi ako umiyak. Talaga ako. Parang sinandal ko na sa Diyos yung ano ko ba. Yung, hindi lang ako. Baka kasama kami lahat. Dinasal ko na sabi ko. Kasi makita mo yung mga tropa.
halos nagdadasal na eh. Kasi karamihan kasi kasama, ang mga kasama namin noon sa class namin, mga taga Luzon, siguro na first time din. Na first time din. Siyempre hindi rin ang mga sanay lang doon, yung mga taga Mindanao. Yung mga taga Luzon, makita mo rin talaga na siyempre tulad ko rin na first time. Yung may dasal sa kaliwa, sa kanan, may dasal talaga, yung number 1 talaga yung dasal, makapangyarihan yan. So, ang ginawa ko, nag-isip ako, sabi ko, ano nangyayari dito? Grabe ng volume fire. Ang gusto ng kalaban, kukunin yung 90RR dyan sa harap namin. Yung kabats ko rin, si Batsing Tenorio siya yung 90RR namin. Puntahan ng kalaban? Oo, gustong puntahan ng kalaban, pero hindi niya mapenetrate kasi si kabats ko, si Navarro, pag mag-volume fire ang kalaban, sabayan namin ba? Ang akin, kasi supporting fire ako, ang pagkaalam ko supporting fire, kasi sunod lang ako Pag mag-volume fire si Navarro sa kalaban, pag hinto niya, mag-volume fire ang kalaban, ang ginawa ko, gumawa ako ng sector of fire ko, sinisilip ko yung gunner doon siya, gumawa ako ng sector of fire, kasi parang dumidikit sila Grabe kalakas. Parang gusto siguro nila rekabirin yung 60 at saka 90RR doon. Ang ginawa ko, pag-stop pinapakinggan ko si Navarro palagi. Pag-stop ni Navarro, wagwagin ko na yan. Parang naggawa ako ng letter B na, na sector of fire. Tapos tinanggal ko yung bipod ng 60, pinapagapang ko sa lupa kasi bulldog man yung dala ko. Tapos naglaan ako ng 300 rounds na itinira ko, na sabi ko, ito yung pang lance defense ko. Kung sakaling mawalop kami, mag-suicide na lang ako. Yun ang nasa isip ko talaga. Kaysa buhay, ako na pugutan ka na buhay. Yung 300 rounds na to, pag ubos na yung bala ko at nawalop kami, ito na yung pang suicide ko, atakihin ko yung kalaban na ubusin ko talaga. Yun ang nasa isip ko kasi di baling mamatay ako na tatamatamaan ako ng bala, ma-on the spot pa ako or mabasag yung ulo ko. Yun ang nasa isip ko. Kaysa mamatay ka na wounded ka, pugutan ka na buhay. Yun ang nasa isip ko Sabi ko. Naisip mo pa yun? Naisip ko yun na parang ano sa isip ko ba? Kasi sabi ko, wala tayong magawa dito Ito na yung trabaho natin Sabi ko, sundalo tayo. Kaya parang nag-advance siguro yung isip ko ba? Kasi sobrang bigla kasi. Grabe talaga Grabe yung putukan talaga. Kung siguro kung maka-interview ka dyan sa mga taga-port company dati na kasama namin, at saka yung mga EI namin, yung class ng 166 nung nag-transmission dyan sa Basilan, hindi ko lang alam kung sanay na sila. Pero basta ako, naramdaman ko talaga parang gumuho yung mundo ko Kasi grabing putok talaga ng kalaban talaga. Kumbaga, dito sa kanan namin, sa harap ko, ang haba siguro ng kalaban na pumuputok hanggang sagad doon sa isip. More than 100 meters yan, mag-volume fire yan. Kasi ang isip doon rin Tapos yung sa kaliwa namin, siguro sa kaliwa namin, maiksi dito sa kaliwa namin, nasa 50 meters lang siguro. Ganun karami. Ganun karami yung kalaban. Tapos magsigawan pa sila, Allahu Akbar. Ang ginawa ko, hindi ako magputok, kinalalayan ko si Navarro. Pag magsigaw sila na Allahu Akbar, mag-volume fire, saka ako mag-volume fire. Para hindi nila ako ma-detect ba. Pag mag-stop sila ng putok, stop din ako. Load na naman ako. Ang dugtong kasi ng bala ko, by 300. Hindi ako nagdugtong ng 100 by 300 kasi alam ko na ganun ka delikado yung lugar na yon. Pag makarinig ka ng Allahu Akbar, kabahan ka na? Pag marinig ko ng Allahu Akbar, parang hindi na ako kinabahan kasi yun nga, parang nakapokus na ako ba. Parang pag iba pa lang tao, kung nag-Allahu Akbar, inisip mo parang masama sila, parang nagmuuna yung galit sa akin ba. Parang, grabe kasarap na yung wagwag ko Gaapoy yung masinggan ko Grabe na yung wagwag ko talaga, parang grabing galit mo pa. Pag maghinto sila, hintuan ko rin para hindi ako masyado ma-detect. Kasi dagunuyan nga. Tingnan natin kung di mga putol yung paa mo. Yun ang nasa isip ko. Kung minsan sabi natin, medyo masama mag-isip ng ganun. Pero nandyan na tayo sa panahon na yan. Kaya nga, time of peace, time of war, nandun tayo sa time of war, di lalaban tayo. Kaysa madihado tayo. Tapos yung trupa namin, ganun pukpukan din. Yung grabe ng pukpukan, grabe na yung iyak ng kapgo. Naubos na kasi yung bala nila agad. Mabilis ubos kasi importin yung baril nila Sabi ko, sabi ko kunin mo yung isang length. Tapos bunutin nyo, lagay nyo sa may magasin nyo. Nung nilagay nila sa magasin, sabi ko huwag kayo matakot kasi naalala ko, kalimutan ko nga una yung Ford Company. Naalala ko ng Ford Company, sinabihan ko na sila, huwag kayo matakot. Marami tayo kasi may isang kumpanya pa ng Ranger andyan sa likod. Tama-tama, nung grabe yung volume fire namin dito, pati yung mga tropa, grabe yung volume fire. Siguro hindi na nila mapenetrate. Parang nag-tahimik sila. Hindi nila ma-assault kayo. Hindi nila kami ma-assault kasi pag
mag-volume fire sila, volume fire din kami. Sobrang lakas din namin ng volume fire. Parang ginasabayan namin sila ba. So tahimik din kami. Maya-maya nag-ikot pala yung yung kalaban, nagmaneuver ba, buntutan kami. Akala nila butas kami sa likod. Di nila alam yung port company naka-plaster, 4 din na bulldog yung dala nila doon. Nung matumbok na nila ang kawayan, doon naman na yung sniper din, nung naalala ko si Lit Bacalso. Doon siya namatay. Lit Bacalso. Nung umikot yung kalaban, mamaniubirin sana kami. Umandar na naman yung bulldog doon ng port company. Nagpalitan. Akala mo, Shinso ba? Palit-palitan sila doon. Grabing waswas din ng masinggan. Sabi ko, yan na. Sabi ko, nakita nyo. Sabi ko doon sa Kapgo. Doon na yung port company. Sabi ko, sila na yan. Hayaan na natin dyan. Grabing bumbanay nila doon. Ngayon, siguro hindi rin mabutas ng kalaban kasi 4 din na 60 yung pumuputok doon. Tapos may 57 RR sila doon. Parang bumalik dito sa harapan namin. Ang pinapuputok nila mga M23. Tapos continue na naman yung volume fire dito. Continue kasi siguro hindi nila mabutas doon. Continue na naman sila dito. Doon ko na narinig yung pagkamatay ni Lit Bacalso eh. Parang touch ng ng feelings kasi namomonitor ko kasi sa radyo nung ang kalaban nagpaiwan doon sa may kawayan, gusto silang butasan ba, magaling yung kalaban, bumaril din, pumuputok. Ngayon si Lit Bacalso, bagong graduate yata ng sniper yun, pagputok may may spatter. Sabi ng spatter niya, sir, okay sir, 1 min down, tumba daw. Sa radyo, sabi niya 1 min down, sabi niya tumba ang kalaban. Maya siguro ang attempt ni Lit Bacalso, kunin siguro yung kawayan para ma-establishan ng posisyon ba. Dinidikita nila yung kalaban. Tapos pagka lumabas naman kalaban, bumbahan na naman. 3 yata yung kalabanan doon. Tumba. Pag sinatamba. Ngayon yung isa, siguro magaling din bumaril yung Abu Sayyaf kahit palagi naman pumuputok, kahit hindi na practice masyado. Nung nakaniling yata si Lit Bacalso kasi nalustok man yung radyoman. Yung niya. Pagputok, paglabas siguro ng kalaban, putok diretso. Doon ko narinig talaga na parang malungkot ba kasi sinabi, sir, may tama si si Lit Bacalso. Saan ang tama? Sabi, i-treat mo. Tingnan mo kung ano yung tama niya. Siguro inubaran ng, sabi, tanggalan ng mga uniforme, pag tanggal uniforme. Wala na sir, sabi. Saan bang tama? Gitna ng dibdib sir. Yun, parang malungkot din pakinggan na ganun. One shot lang siya. So, dali siya doon. Tapos, yung nadali sa amin doon, sa port company. Mga ilang minutes ang yung pagbuka. Matagal-tagal siguro yun kasi nag-umpisa kami. Tingin ko mga quarter to 2. Quarter to 2. Nung umpisa kami ng pukpukan, quarter to 2. Hanggang maghapon na yan. Hanggang maghapon. Tapos, grabe kalakas yung kalaban. Ngayon, kasi lumipat na si CD dito sa tabi ko sa likod ko. Tapos ang lahat ng wounded. Kasi ang first platoon, dami-daming wounded. 11 yung wounded namin 11 yung wounded. Classmate nyo? Sa classmate namin. Dito sila. Puro kawa sa awa ng Diyos. Puro slight ba? Walang mga patal. Yung medyo patal lang yung kabats ko si Peralta, yung nabutas dito. Yung magaling bumaril sa amin, nabutas yung kamay. Dito lahat. Dito na yung mga wounded. Sinicure dito sa likod ko. Tapos mga putok-putok pa rin. Continue pa yung putukan noon. Grabe pa yung putukan talaga. Hindi pa nag-uupay. Stop sila, nakikiramdam sila. Mamaya bulimper, grabing sigawan nila. Kala siguro nila madala nila kami sa sigaw-sigaw ba. Nung kalagitnaan na mga mag-alas 4 na yun, sumigaw na rin kami ng Allahu Akbar. Siguro yung trupa na buhaya na ng loob, sumigaw na rin pag magsigaw na sila ng Allahu Akbar, kami baliktad yung sigaw ko Pag sigaw, bantayan namin, kung magsigaw ng Allahu Akbar, sigawan natin assault ha. Pag sigaw, Allahu Akbar, volume fire, assault! Ganun yung sigaw namin doon. Parang kina-counter namin ba? Garabing volume fire din namin, pero hindi nila alam. Establish yung cover namin kasi yun nga, may nakaposisyon talaga kami. Parang sinadya ba na doon kami maipit sa magandang posisyon. So, marami kayo doon sa posisyon na yun? Marami kami, mahaba kami. Siguro ang haba namin, naka-liter naka-ganon, pabilog. Parang ng bulldozer, Parang natabasan ng bulldozer.
na kalsada dati na parang na luma na. Kataas yung galing sa lupa. Mga ganyan lang siya kataas. Mga 1 meter. Hindi siya umabot, mga 2 feet siguro. 2 feet pero makadapa ka talaga. Makadapa ka talaga doon, makasandal ka doon. Tapos yung sarap, kung may puno man ng niyog na malaki, o di, doble na yung cover. Tapos, doon ka na magsiksik sa puno ng niyog, waswas ka ng waswas, gano'n yung ginagawa namin. So, nung hanggang maghapon na, naririnig ko yung kwento ni yung tumawag na kasi si Kwan, si CD. Kasi yung naiwan doon sa istri ng Marines is lower class ni Major Marshall, yung CD namin. Kaya inadvise niya, sabi niya, Bok, ang gagawin, ganito yung instruction ko. Kami replenish kami ng bala. So, produce ka ng ganito karami na bala. Diyan man yung TCP namin, iwan doon yung TCP namin ikarga nyo, tapos dadalhin dito sa amin, dala ka ng tangke at saka mga sasakyan. Pagdating dito, replenish kami ng bala, yung mga wounded namin ilalabas nyo, tapos kami continue, i-assault namin yung kampo. Yun ang decision talaga ni CD.